Hi guys! Welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok, feel at home! Yes! So, December na. Wow. Okay, malamang. Alam na ng mga tao na December, may kalendaryo din naman kayo sa bahay, di ba? Sorry, medyo hirap akong mag-shoot ng episode this week. Actually, kasi parang ang dami kong ugly feelings right now. Like, ang taas ng anxiety levels ko ngayon. Because of certain things. Parang ang dami lang talagang ugly feelings na na-encounter ko ngayon. And I have mentioned naman na sa podcast na I am a very anxious person. So, kapag inaatake ako ng ganito, medyo nahihirapan talaga akong mag-function. Alam nyo, I was like... Parang hindi ako mapakali sa kung ano yung itatopic ko for this episode. Parang, do I wanna talk about anxiety? Do I wanna talk about K-pop? Do I wanna talk about horror movies? Hindi ko alam. Ang plan ko sana is magto-talk talaga ako about anxiety kasi yun yung malapit sa akin na topic right now kasi I'm going through it, girl. I'm going through it. Ang kaso kasi pero medyo hirap akong, of course, sobrang vulnerable nun and hirap pa rin talaga ako to deal with anxiety. Like, fuck that shit. Sorry. As in, hindi ko talaga alam, parang ilang years na, pero hindi ko pa rin talaga siya matalo, guys. It's a monster na I will forever deal with. Feel ko, ang nakakatulong sa akin kapag ganito ay hingang malalim. Ang hirap kasi na hindi mag-dwell sa bagay na anxious ko about. So, ano magagawa? Kumakain. Like, bago ako mag-shoot ng podcast at lumabas muna ako para chumibog. Kumain ako. And actually, malaking tulong sa akin kapag meron akong kasamang friends. Ang kaso, wala akong mabook. Grabe, ang hirap mag-book ngayon kasi sobrang traffic. Sobrang ganun every holiday, every December sa Pilipinas. Sobrang traffic talaga na para bang nag-triple ba ang mga sasakyan ngayong December? Kumipot ba ang mga daan? Kasi bakit? As in, am I supposed to believe na pagdating ng December, yung mga tao naiisip nila, ay tara, maglabas tayong lahat ng sasakyan natin, babiyahe tayo, pupunta tayo sa EDSA, mas traffic kasi December ngayon. Dahil trip lang nila. Hindi ko mag-gets. Grabe, sobrang hirap na naman mag-book ngayon. So, hindi ako makapunta sa mga tropang hinihingan ko ng tulong. Kasi nga, naaaning ako. Well, I feel somehow better. Siguro lang for tonight, baka ganito lang talaga, hindi ako makahinga. Kasi ganun yung feeling ng anxiety for me. Para ako talagang sinasakal, parang hindi talaga ako makahinga at all. Like, tas nag-run in my mind. Pero baka for tonight lang yun. Lilipas din. Feeling ko kailangan ko lang siya maisulat, kailangan ko lang siya mailabas, kailangan ko lang siya ma-verbalize to a friend. So please, sana makapag-book na ako. Bakit ba ganito tuwing December? Okay? Kasi speaking of December, yan yung pag-uusapan ko tonight. December core memories. December moments. December sa Pinas moments. Yun, nahirapan pa akong makahanap ng catchy na Parang hindi nga catchy yung December sa Pinas moments eh. Pero yun yung thought. Feel ko makakatulong sa akin if magre-recall ako ng mga happy memories. Ano ang favorite holiday nyo sa Pilipinas? Ano ang favorite holiday nyo? Mas Christmas girly ba kayo? Or mas New Year's Eve girly? Kasi ngayon ko na naalala, hindi pala lahat nagpapasko. Di ba yung mga iglesia ni Cristo, hindi sila nagpapasko? Tsaka Christians, right? May ibang religious na hindi nagpapasko. So, okay, baka may mga tao na hindi nila fave yung Pasko. Kasi diba parang, imbes nga na Pasko, para mas inclusive. Happy holidays, right? So, technically, Pasko pa rin. Okay, well, Katoliko po kasi ako so let me just say. Wala naman pumipigil kasi sa'yo, Yanni. Baliw ka ba? Okay, sorry guys, naaaning talaga ako. Huh? Okay, ako, hindi ko alam kung anong favorite kong holiday. I think, ang favorite kong holiday ay Independence Day. Meron kasi mga tao na parang mas Halloween girly sila. Ngayon, alam nyo ngayon, nabanggit ko na to sa episode, di ba? Na recently ko nga lang na-appreciate yung Halloween. Kasi yung Halloween for me,
ay hindi talaga siya to dress up before. Ang Halloween for me ay para dumalaw sa mga patay na kamag-anak. Tapos recently nito matanda-tanda na ako, na ano ko na pala yung Halloween is an excuse to dress up, you know? So gets ko kung bakit na siya fun right now. Gets ko na yung Halloween. Pak nung bata kasi ako, iniisip ko pag Halloween, wait lang, pag Halloween, mas malakas yung mga demonyo. Sorry. May naalala ko. May ganun akong thoughts nung bata ako. Pag Halloween, mas malakas yung mga demonyo. Kapag Holy Week, guys, di ba kasi Holy Week, tapos yung may time na patay si Lord. Tara na patay si Lord, parang nalasing lang siya. Yung yung Black Saturday ata. Yung Black Saturday or like Good Friday. Yung kapag patay na si Lord, takot ako. Guys, sabi ko, shit. Ano yun eh, yung after ng 7 last words, tapos alas 3, deads na siya. Pero sabi ko, shit, paglagpas ng alas 3, mas nakakatakot kasi mas prone na ako sa mga demonyo dahil deads ngayon si Lord, so wala magpoprotekta sa akin. May ganun akong akala dati nung bata ako. So, ganun yung holidays for me. But, well, simula bata pa ako, ang December for me ay happy. So, I'd say yung household namin ay mas New Year's Eve. Kasi sa Christmas, baka this is just me being an anak ng OFW. Ginawa ng personality yung pagiging anak ng OFW. Pero kasi syempre, hindi kami buo sa Pasko. So medyo hindi hindi siya ano sa akin. Parang, kasi like kapag Pasko, parang, hina-high reservas ako right now. Kasi hindi ko talaga maalala. Nung Pasko, nagpupuyat ba pag Pasko ba normally nagpupuyat ang mga tao? Di ba oo? I mean, Christmas Eve, kasi 24 kayo magse-celebrate. So, Christmas Eve, yung 12 a.m., dun kayo kakain, ganyan. So, like, exciting siya dapat, right? Pucha, sa bahay namin, hindi ganun. Parang ang ginagawa ng mga tao, natutulog muna sila, tapos gigising na lang ng alas 12 para dun kumain, tapos Pasko. Tapos matutulog na ulit sila. Tapos ang celebration is 25 ng umaga. Pero yung Christmas Eve, yung Noche Buena, yun yung feeling ko, nafo-FOMO ako sa ganun kasi hindi ganun yung household ko eh. Feeling ko yung household ko ay mas New Year's Eve talaga sila. As in, dun yung handaan, dun yung pasabog. Hindi naman sinasabi ng mga kamag-anak ko, pero feeling ko kasi ganito yung mindset nila. Dahil ang lapit ng Christmas Eve sa New Year's Eve, may ilang araw lang yun. Feeling ko iniisip nila, mamimili lang sila ng isang celebration, tas dun nila i-all in. Sa bahay namin, laging New Year's Eve ang pinipili. Kasi, I think, mas exciting yon. I think. So, yung mga Christmas Eve sa akin, parang hindi ko talaga na-experience na, siya. Hindi naman sa nagrereklamo ako doon. Medyo napofomo lang ako doon. So, yun yung ano ko sa Christmas Eve. Pero masaya eh. Masaya talaga. Masaya ang December. Masaya ang celebration ng Pasko sa Pilipinas. Kasi September pa lang nag-i-start na ang Pasko, right? Tapos magpo-pause for Halloween, tapos boom, Pasko ulit. Pero kasi recently, napapansin ko na parang hindi na ganun ka excited ang mga tao or ka-celebrated ng mga tao ang December. Kasi core memory for me na pagsapit ng September, meron ng countdown sa TV Patrol or sa 24 oras. As in, like, 100 days before Christmas, ganyan. Pero ngayon, parang hindi ko na na-feel yung ganong excitement. Ibang-iba lang talaga yung Pasko dati. Iba ba yung Pasko dati? Or like, tumanda lang ako ngayon? Feel ko iba talaga yung Pasko dati. Medyo nakakamiss yun. Kasi, wala, ang saya. Ang dami kong core memory, core moment. Ano ba? Girl, decide. Core memory, core moments. Ang dami kong core moments na lang para on brand. Ang dami kong core moments every December. At ang uunahin ko dyan ay, bukod sa countdown sa TV Patrol at sa 24 oras na nag-i-start September pa lang, ay Christmas Station ID. Okay, alam naman na natin kung ano yung network na may pinakapasabog na Christmas Station ID, which is ABS-CBN. Nung nag-research ako, ang nabasa ko, GMA talaga ang unang nag-Christmas Station ID. You can correct me if I'm wrong. Pero if tama ako ng pagkakaalala, GMA talaga. Pero feeling ko kasi yung Christmas Station ID, nag-start lang siyang maging iconic nung nilabas yung Star ng Pasko. Dahil ikaw, bro. Dahil ikaw. Wow, what an era. What an era. Kasi yun yung time na ang nasa time slot ng Batang Quiapo, ang probinsyano, ay may bukas pa.
right? Yung mga shows na hindi misogynistic. Cheka. I mean, yun, yung mga 100 Days to Heaven, ganyan. Yun yung time na yun. So, may bukas pa. Tapos, doon ang galing yung Bro. Kasi si Santino at si Bro. Speaking of Santino, nung nag-research ako ang dami ko ni-research, pero nung nag-search lang ako ng may bukas pa, parang doon ko lang nakita na namatay pala siya. So, sobrang pasabog nung burol niya. Wala lang, parang hindi ko kasi maalala na namatay si Santino. Naiyak siguro yung mga tao noon, no? Ewan ko. Kasi parang, wow, namatay pala si Santino. Anyway, yun. Nag-start maging iconic ang Christmas Station IDs for me dahil sa Star ng Pasko. Ang nagsinti nitong ilaw, walang iba, kundi ikaw. Ang ganda nung kantang yun, te. Kasi short lang din siya. Tapos alam mo parang yung intro pa lang. Wait, wala ako sa tono. Wait, hey now, girl. Hindi naman ako piano, so hindi ko alam. Bitch, wala ako sa tono. Hindi ko maalala yung tono. Hindi ko siya masabi. Pero in my mind, alam ko siya. Tapos nag-start yun sa kinuha yung parol na may putik. Nagkailan ang mas nagniningning. Tapos yung next si Casey Concepcion ata na sobrang taas. Mga tala, hey now, na mas tala. Ang ganda. I love yung Station ID, Star ng Pasko. Until now, kasi yun pa rin talaga yung pinakakinakantang Station ID. It's that iconic. It's that girl. Like, she is that girl. After kasi ng Star ng Pasko, wait lang, nag-iisip ako Meron ano nga ulit yun? Shock! See? Hindi ko maalala yung iba because sobrang iconic ng Star ng Pasko. Ngayon naman meron yung Love, Joy, Hope. Sa ng Kapaskuhan, yan ang tanging I don't know kung anong year yun. O, diba? Pero like parang, talaga ang nag-set ng standards ay Star ng Pasko. Alam ko meron pang after that, pero hindi ko na maalala. So, isa yun sa mga inaabangan ko dati, Christmas Station ID. Kasi after ng Star ng Pasko, tinitignan ko, maganda kaya yung next na Station ID. May mga maganda naman na sumunod after ng Star ng Pasko, pero wala nang... Feel ko hindi na nila napantayan or naungusan. Parang, she is that diva. Yun na talaga siya, like, sementado. Grabe, iniisip ko talaga. Kaya siguro inaabangan ko rin ng mga Christmas Station ID kasi ginagamit din tong pang-caroling. Isa pang core moment ng December sa Pinas ay mga pangangaroling. Gumawa ako ng video about dyan. Nangaroling ba kayo? Ako nangaroling ako. Usually nangaroling kami, mga 2 lang kami or 3 kami, ganyan. Kasi kapag malaki yung grupo nyo, edi mas malaki yung hatian. Magkano lang yung ibibigay, syempre. Grabe, no? Hindi ko alam if may nangangaroling pa until now. Pero like, ibang kakapalan din pala yun ng muka. Ibang kakapalan din pala siya ng mukha talaga na pumunta ka sa bahay tapos bigla kang kumanta sa labas. Kahit wala ka sa tono, ang bit-bit mo lang is, alam niyo yung parang alambre. Mga tansan, pipit-pitin nyo tapos bubutasin nyo sa gitna tapos ididikit nyo sa alambre. Then meron na kayong tambourine. Tambourine ba yung tawag doon? Basta yung tumutunog. Or karakas. Hey hindi ko alam kung anong tawag sa ganun eh. Basta yung mga tansan, tapos yun yung instrument nyo. Yes? Tapos, syempre, totoo talaga yung sinabi ko sa video, iba talaga yung planning na napupunta sa pangangaroling. Minsan kasi puspusan yung pagpa-plan. Minsan, kung ano lang vibe natin, like mag-iisip lang tayo, ano mga kakantahin natin. Hello? Sa aming bahay. Right? Pero hindi ko pa naranasan mangaroling ng may choreography. Which is hindi, naranasan ko pala. Gaya ng sinabi ko sa isang TikTok video ko, naniniwala ako na ang peak talaga ng pangangaroling ay kapag may choreography. I love it kapag magpa-plan talaga kayo ng kakantahin nyo sa pangangaroling para kayong gumagawa ng pop dantology. Feel ko yun ang early roots ng pagdi-DJ. Yeah? Like, yung pangangaroling. Kasi magpa-plan kayo ng mix eh. Parang, okay, anong opening natin? Sa aming bahay, ng aming bati. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Do you see? Like, hahabaan niyo lagi. That's DJing. That's a skill.
Feliz Navidad, dos nuevo años, feliz vida. Hindi ko nga alam kung ano yung lyrics na yun eh. Kinakanta lang namin yun eh. Doon ko naranasan yung may choreo. Kasi ganito yung choreo namin. Feliz Navidad, tu-du-du-ta-ta. Feliz Navidad, tu-du-du-ta-ta. Tapos tangin na sumasayaw talaga kami kahit hindi nagbubukas ng ilaw yung bahay. Kahit walang sumasagot. Alam nyo, medyo pet peeve ko yung ganyan eh. Kasi imposibleng walang tao sa bahay nyo. Imposibleng walang tao sa bahay nyo. Pwede naman kayo magsabi ng patawad. Like, maaga pa lang sa pangangaroling, sabihin nyo na patawad kung wala kayong balak magbigay. Hindi yung nasa second song na kami, nagpapakita na kami ng choreo, hindi pa rin kayo kumikibo. Hanggang sa matapos na namin, hindi pa rin kayo kumikibo. Kaya nga dapat guys, kapag mangangaroling kayo, meron kayong trust your gut feeling. Yes, meron kayong prerogative na magsa-second song pa ba tayo? Parang wala pa tayong naririnig na kumakalusko sa loob ng bahay na to. Kapag wala, hindi na kayo magsa-second song. Hanggang palagi, okay, tara na. Kasi wala naman kayo mapapala eh. Pero kapag nakikita nyo may gumagalaw, yes! Parang pagka nasa aming bahay, may nakikita kayong ganong shadow, di galingan nyo. Yan. Talaga, like, kami kahit hindi pa lumalabas yung may-ari, sinasayaw namin yung choreo. Ang tawag doon, dedication. That's dedication. Yeah? Sayang, nakakamiss yung ganun. Nagka-practice pa kayo sa park para sa pangangaroling. Ano yung mga top songs nyo sa pangangaroling? Kasi for me, well, classic talaga yung sa aming bahay. Ang nakakaano nga, yung mga bata, well, dahil hindi na ako nangaroling ngayon, nandun na ako sa other end, yung magbibigay. May mga batang sobrang tamad bang like parang, hey now! Kantahin mo yan! Magbibigay naman ako kantahin mo. Lagyan mo naman ng enerhiya. Okay. Sorry. Alam ko na sinabi ko kanina na parang dapat kapag mangangaroling kayo, meron kayong prerogative na alam nyo kung wala kayong pag-asa. Pag wala kayong pag-asa mabigyan, wag na kayo mag-all-in. But at the same time, wag naman yung parang simula pa lang, wala na kayong gana talaga. Like parang pinapangunahan nyo na, hindi talaga kayo bibigyan kasi hindi naman kayo kailangan nyo pa rin lagyan ng onting energy. Ipa-feel nyo naman na, okay, magta-try ako. Right? Sorry. Ito lang talaga yung TikTok video ko, pero ina-explain ko in a podcast manner. Ano mga kanta? Well, yan, Star ng Pasko. Shocks, di ba? Bukod sa Star ng Pasko talaga, may isa pang station ID na hindi ko lang talaga maalala. Alam niyo, ipiprint pa yung lyrics, kakabisaduhin nyo pa, papracticein nyo pa. Yes! Tapos 7 p.m, meron kayong meet up, tas iikot kayo. Grabe, no? Grabe talaga yun. Ang kakapal nga talaga ng mukha ng mga bata para mangaroling, no? At saka delikado din yun. Pupunta kayo sa mga bahay-bahay. Paano kung bigla kayong makablot, di ba? Pero deadma kasi nga mangangaroling kayo. Enjoy. Tas parang at the end of the night, maghahatian kayo. Ganyan. Unfortunately, hindi naging sobrang yabong. Wow. Hindi ako naging sobrang matagal, hindi naging sobrang tagal lang caroling experience ko. It was a very quick and brief venture. Yes, for me. Naranasan ko lang siya, tapos hindi na ako nakasama. Ang masakit sa akin is, kunyari, napag-usapan natin, tayo yung mga ngaroling ngayon, tayo yung mga ngaroling partner. Tapos kinabukasan, may iba na siyang kasama. Pero what happened to us? Ano nangyari sa atin? Bakit iba na yung partner mo sa pangaroling? Like, aren't we good? Kasi yun, syempre, iba na yung partner niya. Wala na akong kasama. Hindi na ako mangaroling. Feel ko na nag-stop yung pangangaroling venture ko. Yes. Yun ang memories ko with caroling. Other than that, ano pa? Girl, simbang gabi. Simbang gabi. Para sa mga Katoliko, hey now. Ilan ang araw na required para sa simbang gabi? In my life, never pa ako nakakumpleto ng simbang gabi. Start na ba ng simbang gabi right now? Kasi December 9 na ngayon eh. Start na ba? Parang feeling ko dapat gawin ko yung goal na makakumpleto. Kasi naman, sobrang aga. 4 a.m., tama ba? 4 a.m., 3 a.m. Grabe din naman yun. Pero, medyo, okay. Simbang gabi na lang, ginawa pa talagang kalandian. Okay, kasi ang exciting for me dati sa simbang gabi ay kapag kasamang magsimbang gabi yung crush.
Bata ko pa nun, te. Siyempre yung crush ko yun sa tropang kulets, nakwento ko na yun. Nakalimutan ko kung ano yung pinangalan ko sa kanya sa usapang first love. Pero kasi diba ang simbang gabi ay may option na either gabi or madaling araw? Tama ba? Alam niyo, feeling ko mali. Hindi ko talaga alam. Pasensya na, hindi talaga akong pinaka-religious na tao. Kaya ganito lang ang knowledge ko about it. Alam ko lang di ko siya nakumpleto. Ang pinaka-exciting for me doon is yun nga, kapag kasama mo yung crush mo magsimbang gabi. Speaking of simbang gabi, naalala ko yung kanta ng Ben and Ben, yung simbang gabi na naman. Tayo gising na patulog pa lang ang bahan. Feeling ko isa yun sa mga favorite kong songs ng Ben and Ben. Bibingka. Ang hirap din kasi for me magsimbang gabi dahil nga madaling araw siya, lagi lang ako nakakatulog sa simbahan. Sorry po, pasensya na. Hindi ko talaga siya mapanindigan. Ang hirap naman din kasi talaga, kaysa gumawa ka pa ng kasalanan sa simbahan kasi natulog ka, huwag ka na lang tumuloy, di ba? Magsimba ka na lang sa Sunday, huwag mo nang pilitin yung sarili mo, huwag ka na magpanggap. Right? I feel like sa tanang buhay ko, mga lima or 6 lang akong simbang gawi, ganyan. Kasi guys, bukod sa jeep, simbahan ang isa sa mga lugar na parang ang sarap-sarap matulog. I'm sorry. Hindi ko alam kung bakit, anong meron sa lugar na yun. Pero minsan talaga parang, siesta time ba to? Anong nangyayari? Bakit ako inaantok kapag pumapasok ako? Ay, demon talaga. So like, kaya mas mahirap para sa akin na simbang gabi, lalo na't antukin ako. Binabawi ko na lang sa simba sa Sunday, ganyan. Hindi rin pala, sorry. Ayun, exciting kapag kasama yung crush mo. Exciting kasi aga mo gigising, tapos kasama mo yung friends mo, ganyan. Ang taray, hindi talaga exciting dahil makakapag-reconnect ka kay God. Nagsisimba talaga siya for all the wrong reasons, right? Speaking of wrong reason at bibingka ng Ben and Ben, isa yan sa mga inaabangan ko rin tuwing Pasko. Puto bumbong. Okay, it's either kasi puto bumbong girly ka or bibingka girly ka eh. Or both. Hindi ko alam. Pero ako, I am a puto bumbong girly. Though, gets ko naman yung bibingka. Masarap yung bibingka. Nakakalito nga lang, no? Kasi di ba bibingkang may latek, yung parang biko, ayun yung alam kong bibingka. Tapos, meron din palang bibingka na yung bibingkang tinitinda tuwing December, tuwing Pasko. Wala lang. Fun. I think, hindi ko alam if yung mga nagbibibingka or mga nagpuputo bumbong, nagtitinda na sila sa madaling araw para sinasalubong nila yung mga nagsisimbang gabi. Pero kasi ang experience ko sa kanila ay sa barangay namin, merong nagtitinda ng puto bumbong at bibingkat. Every night. Parang every night hanggat kaya. Yes, lamon. Kumbaga, siya like, sa Filipino cuisine sa Filipino food market. Yes, seasonal ang puto bumbong at bibingka. May nagbebenta naman ng bibingka at puto bumbong. I feel like may mga stalls na, di ba? Kasi bibingka may, bibingkinitan, right? If I'm not mistaken. So, may mga stalls na, pero iba siya kapag sa season niya, which is Pasko. Iba siya kapag December. Like, parang sobrang sarap ng puto bumbong na to. Oh my God! Like, parang hinintay kita buong year at dahil December na, finally makakain na kita. Ganun yung moment. Ganun yung feeling. So, right now, actually, naghahanap ako ng puto bumbong. Kasi yung nagtitinda sa amin ng puto bumbong, bibingka na lang yung tinitinda nila. What is this puto bumbong erasure? Sino dito ang mas puto bumbong kaysa bibingka? Wala? Ako lang? Okay, sorry. Ano ang gusto niyo sa puto bumbong? Ako, very basic lang ako as a person. Like, ang gusto ko sa puto bumbong, ang galing-galing pa noon, iluto, di ba nalagay mo yung kanin, ganyan. Papausukan mo. Tapos, hey now, that's magic. Ang galing, sobrang saya. Anyway, going back to what I was saying. Ang gusto ko lang sa puto bumbong ay puto bumbong, asukal nyog, margarine, not butter, margarine, as in yung yellow, yung mabibili mo sa Pasig Palengke. Feeling ko doon nila binibili yun eh. Yung masarap, ang sarap talaga yung margarine na nilalagay sa sa mga pancakes na tigpa 5 pesos. Yun. Tapos nyog and then asukal. Very basic lang. Kasi nakikita ako kapag pumupunta ako sa mga food park, ganyan, tapos may nagbebenta ng puto bumbong. Ang dami nilalagay sa puto bumbong. Merong kondensada, merong
cheese, ganyan. And then, parang, what's going on here? Parang hindi ganun yung puto bumbong na kilala ko. At least, sa barangay lang namin, very basic lang. Asukal, nyog, buhay ka na. Pero masarap din naman yung puto bumbong na may kondensada. Hindi ko naman i-deny. Sinasabi ko lang, that's how I like my puto bumbong. Miss ko na puto bumbong. Alam niyo ba saan may puto bumbong? Hindi ko alam kung bakit wala talagang puto bumbong dito. Nanghihina na ako. Wala lang. Kasi isa yung sa pinaka-inaabangan ko sa December eh. I mean, at saka si Lord. Pero, puto bumbong. I love you, Lord Jesus. Damn. Bukod sa puto bumbong well, speaking of food, puto bumbong, well, Noche Buena. Right? But then again, dahil nga hindi naman big deal yung Christmas Eve sa pamilya ko, hindi talaga sila nagpupuyat para mag-celebrate kami ng Christmas. Feeling ko nga dapat parang mag-start ako ng tradition sa family namin na merong program, merong party kapag Christmas, para naman ma-enjoy namin. Hindi yung tulog kami, tas gigising kami para lang kumain ng 12 a.m. Diba? Anyway, Noche Buena. Well, sa Noche Buena, ang pinakasikat ay fruit salad. Right? Guys, how do you like your fruit salad? Ako, hindi ko gets yung fruit salad na may cheese. Bakit mo ito nilalagyan ng cheese? Kasi ang alat ng cheese. Oh, and well, feeling ko yun yung reason kung bakit siya nilagay doon, to balance. Pero kasi kapag kunyari, ang sarap-sarap ng kain ko ng fruit salad, kasi makakain ako ng cheese, parang, what was that? Yung nanay ko, ang hilig niyang maglagay ng fruit salad, ng cheese sa fruit salad sa cheese. Ang hilig niya maglagay ng cheese sa fruit salad. Ayoko ng cheese sa fruit salad. Basic lang ako, like, just put salad and fruit, girl. Yun lang. Pero hindi ko naman favorite ang fruit salad masyado. Parang okay lang. Like, okay, wow. Madaming prutas, all the fruits are in here. It's a party. Pero hindi ko hindi ko siya favorite. Feeling ko, pag may handaan, like Noche Buena, syempre, di ba may gagawa pa ng other desserts? May fruit salad, tas may coffee jelly, ganyan. Buko pandan. Doon ako sa coffee jelly. Actually, buko pandan. Mas buko pandan ako. Doon ako sa buko pandan. Parang, yun lang siya. Ano ba mga hinahanda sa Noche Buena? Chicken! Hindi ba? Hindi ba nag-chicken? Yung chicken na natinurbo? Or yung nabibili sa Andox Baliwag as in yung whole chicken? Yes! Queso de bola! Queso de bola. Hindi ko pa gets ang queso de bola. Hindi ko pa siya na-acquire. Parang wala pa siya sa inventory ko eh. Parang, well, spam. Sorry. Mahilig talaga kami mag-spam. Okay. So, laging may ganun sa sa Christmas Eve namin. Kasi madali rin lutuin. Tapos, wait lang, meron pa ako in my mind. Bukod sa spam, hamonado! Hamonado! Oh my God, wait lang, na-miss ko lolo ko. Yung lolo ko, pag bibili siya ng hamonado, hindi siya bumibili sa grocery. As in, pumupunta siya ng Manila, sa Quiapo. Ewan ko saan siya bumibili doon, pero sabi niya, merong sikat na bilihan doon ng hamonado. Tapos pipila siya ng matagal para sa hamonado na yun. Tapos, kainin namin yun sa Pasko. Tapos, ulam na namin siya for 1 month. Fuck that shit. Ba't ang tagal maubos ng hamonado sa bahay namin? Dahil ba onti kami? Para naalala ko kapag bumibili yung yung lolo ko ng hamonado, parang, tagal nating ulam to. Baka dahil tinitibig niya kasi ang haba ng pinila niya sa Quiapo, or ang tagal lang din talaga niya maubos. Aabot siya ng New Year. Actually, umaabot pa nga siya ng February. Basta December may hamonado na kami. Core moment yun for me pag December, yung mga pagkain na yun. Bukod sa mga pagkain, well, okay, sorry. Babalik lang yung pagka-bad trip ko dito. Hindi to Pinoy thing, but this is a Yani thing. Yes? Kasi EXO-L ako. And hindi ko alam if nakikita nyo na ako ano yung nangyayari right now sa EXO, pero sobrang frustrating niya. I do not like what is going on in this fandom. That's why hindi ako nag-interact with the recent comeback. Pero isa sa core moments ko kapag December ay mag-abang ng Christmas album ng EXO. Sa lahat talaga ng mapipili kong stan, guys,
Doon talaga sa pinakasinusubok ako, pinakasinusubok ang puso ko. Ewan ko, para ako may toxic relationship sa EXO. Pinatattoo ko na eh. Pinatattoo ko. Ito na oh. Andito eh. Tapos ganito, like, never na silang nakumpleto, never na silang sumaya. Feeling ko ang pinakamasayang moment lang ng EXO ay Call Me Baby. Yun na lang ata yun, guys. Or Wolf. EXO Showtime. Yun na. After nun, parang hindi ko na maalala yung time na nakumpleto sila at masaya ako ng buong buo. Ang favorite kong December or like song from EXO ay actually galing sa Christmas album nila. Ang pinaka-favorite kong kanta ng EXO ay, ba't parang naluluha? Hindi, Good Night. Galing dun sa Universe. Like ko siya nire-recommend. Sa mga nilalandi ko, lagi ko sinasabi na yun yung favorite ko. Baka lang kasi gusto niyong pakinggan, di ba? Nagkaroon ako ng kasomeone. Ex ko ata. Yes, ex ko ata. Na inaral niya sa gitara yun. Hindi niyo kilala kung sino. Actually, kilala niyo kung sino. Inaral na yun kasi favorite ko. So, parang, favorite ko talaga yung kantang yun. But right now, this group is hurting me so bad. Wala akong masabi. Parang sobrang lala. I feel like ito na yung napapa-raise ako ng eyebrow na what's going on? Ano nangyayari sa grupong to? Parang hindi ito yung EXO na I knew or like inistan ko. Pero sige. Sorry, medyo masama lang talaga yung loob ko kasi hindi ko alam kung bakit gaganituhin nila ako ngayon December. Kasi if naaalala nyo, meron akong episode na nung naglabas sila ng teaser for their comeback. Alam yung inaabangan ko to. I was looking forward to it. Like ready akong gumastos if magkakaroon ng world tour. Ready akong bumili ng album. I was so ready. I was so prepared for it. So yun nga yung nangyayari right now. May problema sila with 3 members. Na main vocals nila halos parang, alam ko naman kaya ng EXO kumanta, pero hey now, sila Baekhyun, Jen, Xiumin, wala. Totoo ba? Okay, sorry. Ayoko mag-usapan. Medyo sumama yung loob ko. Pero, I think, ang interesting kasi for me, kung gaano talaga ka-importante ang music sa Christmas, ang sobrang wisdom me, pakinggan nun. Pero, love na love ko ang mga Christmas songs. Bukod sa mga kanta ng EXO, meron tayong Santa Tell Me, merong Mistletoe, Underneath the Mistletoe with You, Last Christmas, meron ding Santa Tell Me, nakasabi ko rin Santa Tell Me, hindi. Santa Doesn't Know You Like I Do, ni Sabrina Carpenter, na bago lang. Alam niyo yun, parang ang saya ng Christmas-themed songs. Which is interesting siya for me. Kasi wow, I love music. Wala lang. Siguro kung may mga ngaroling sa amin, tapos ang kanta Mistletoe, mabibilib ako. Yes! Di ba ngayon nga sorry, naalala ko na naman EXO. Kasi babanggit ko yung TikTok. Well, umuso kasi sa TikTok yung first, no? Ayoko na. Tapos, wala lang. Kasi umuso sa TikTok ngayon yung mga Christmas, yung mga trend. Ano ba? Umuso sa TikTok ngayon yung mga sayon, yung Mistletoe. With you, shining with you. Ito ba ang first Christmas since nag-date ako na wala akong jowa? Hindi pala. Pero wow, single ako ngayong Pasko. So, ako lang mag-isa yung sasayaw nung shining with you. Oh, Deadma, bakit ba? Saya naman. Ay. Yun, unfortunately, EXO Christmas album, isa yun sa aking core moments tuwing December, but not now. Hindi ko siya kaya. Kapag naalala ko, nababaliw ako kasi nag-post sila ng photo na nakasuot sila ng Wolf 88 nila. Parang, Sorry. Alam niyo, speaking of music, tuwing Pasko, isa rin palang core moment sa Pinas at least para sa mga nasa Manila, ang Paskuhan. Nakapunta na ba kayo ng Paskuhan? Hindi na ako nakapunta ng Paskuhan recently. I feel like twice lang ako nakapunta ng Paskuhan. Yung isa, vlog ko pa. Pwede nyo hanapin sa YouTube, like, sa onti ng vlogs na nagawa ko, isa yung Paskuhan doon. Nakasama ko si Marion. Kasi si Marion, meron siyang sister sa UST. So, nakakapasok kami because of that sister. Tapos, ang naalala ko pa noon, hinabol namin yung Ben and Ben. Yun yung time na hindi pa talaga sila super, super sikat. Tapos, pinapakinggan ko sa jeep yung Kathang Isip.
Katang Isip, Ride Home, Leaves, das Bibingka. Sobrang saya ko nung napanood ko sila nung live, nung sa Paskuhan. After nun, Boogs. Sikat din talaga sila. Hindi ko alam kung anong feeling para sa mga taga-uste ng Paskuhan. Kasi diba, parang big event yun. Tapos for sure, ang saya manood kasama with a special someone or with a friend. Baka yung feelings ng mga taga-uste for Paskuhan ay kung ano yung nafe-feel ng mga taga-UP sa UP Fair. O, so ano ba nafe-feel ko pag Feb Fair? Kailang din pala. Kailang? Parang recently kasi mas naging mahigpit ang UST ata sa Paskuhan. Ay, naalala ko, grabe, sobrang traffic dati para lang makapasok dun. Okay, wala lang. Core moment din yun. Sobrang accompanied talaga ng music ang Christmas sa Pinas. Like, bukod sa mga ganong nakailang na ako, bukod sa ganong kanta yung Whenever I see girls and boys, and the boys and girls see me, I remember the child, and the child remembers me. Diba? Parang kapag naririnig mo na yun sa Pasko, yun na yung, Pasko na! Kaya nga, like, forever relevant si Jose Marichan sa mga tao kahit may mga issue ako narinig sa kanya. Hindi ko siya sinisiraan, may mga nabasa lang ako about sa labor or something. Nakalimutan ko. Pero alam mo yun, hindi na siya nawala. Like, etched na siya sa history ng ng mga Pinoy sa Pinoy pop culture. Kasi kapag Pasko, boses niya na yung maririnig mo. Wala lang. Okay, actually yun ang itatanong ko mamaya. Okay. Yun ba itatanong ko mamaya? Gusto ko lang kasi itanong, ano yung song na nagde-define ng Christmas niyo? Like kapag narinig niyo parang Pasko, ito ang Christmas song ko. Yun yung itatanong ko. Right? Yun na lang itatanong ko. Parang mas okay yung tanong na yun. Well, okay, sige. Pwede, siguro, para sa mga nanonood ng episode na to, i-comment nyo kung ano yung song that defines your Christmas. Tapos iba na lang yung tanong ko later. Gulong-gulo si sis. Sorry. Okay. Next na core moment for me kapag December ay Christmas party. Naalala ko yung Christmas party, sobrang special siya sa akin nung elementary, high school. Kasi yun yung excuse para pumorma, right? Pagandahan kayo ng porma kapag Christmas party sa room nyo Bukod sa pagandahan ng porma, alam mo yung Christmas party, tapos yung nagdadasal ka na sana mayaman yung nakabunot sa'yo. Kung hindi mayaman, sana yung maayos magregalo. Yes! Grabe, yun yung dasal ko every Christmas party na parang, sana swerte ako sa mga kabunot sa akin. Meron akong core memory dyan. Nung elementary ako, I think grade 3 ako nun. Nung grade 3 ako, meron akong nabunot. Tapos, syempre, may buy one, take one kasi na pillow. As in, unan lang, guys. Buy one, take one na unan sa Pure Gold. Tapos, yun yung binili ng tita ko. Yun yung binili ng tita ko. Sabi, yun daw ireregalo ko dun sa nabunot ko. Di, binalot na namin. Siyempre, tiyan, laki nun. Kasi nga, unan Tapos mataba. Kasi nga, buy one, take one. 2 unan yung nasa loob. Tapos, nilagay na namin sa gitna. Pinalagay na sa amin ng teacher namin sa gitna yung gifts. Ilagay nyo na sa gitna yung gifts. Tapos, yung nabunot ko, nakita ko, hinahanap niya yung para sa kanya, tinitignan niya yung cards. So, nahanap niya, tumingin siya sa akin. Kasi syempre nakalagay doon from Yani. Hindi pala Yani yung name ko doon. From Aliana. Parang pagkatingin niya, sabi niya, hala, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, oh my God, kasi ang laki ng gift. Yung gift ko, yun isa sa pinakamalaking gifts doon sa room. Tuwan-tuwa siya, sobrang excited siya. Yung opening ng gifts na sa bandang huli pa ng program. Di ang happy-happy niya, buong Christmas party. Yes! Ganyan siya. Tapos nung binuksan na yung mga regalo, nakita ko talaga yung shift ng mukha niya nung nakita niyang, unan, na buy one, take one. Yung regalo ko sa kanya. Ang late ng barangay namin. For sure, kung napunta siya ng Pure Gold dito, nakita niya rin yung unan na yun. Parang, yung itsura ko na parang, ikaw kasi, ba't ka kasi na-excite agad? Hindi mo pa nga nabubuksan yung regalo, excited ka na agad. So, yun yung memory ko about that. Maganda pa naman yung nakuha kong regalo nun. Tapos disappointed ata yung nabunot ko. Sorry! So, yun sa mga hinihiling ko na sana lang talaga maganda yung mabubunot kong, yung makakabunot sa akin. Sana susundin niya yung nasa wishlist ko, ganyan. Tapos, syempre, pagandahan ng forma. Pakyutan. Tapos, after ng Christmas party, dahil half day lang yon,
saan pupunta ang mga bagets. Nung high school ako, ang pinakamalapit sa aming galaan ay rainforest. Yun yung malapit sa Pasig Science eh. Yung mag-rainforest ka or mag-Hampton Gardens ka or magmo-mall. Hindi ko alam if dumidiretso ba kami ng SM Mega Mall dati. Parang hindi naman kami nag-SM Mega Mall dati. Pero feeling ko uso yun eh. After ng Christmas party, pupunta kayo somewhere na mall na malapit lang. Yan, SM Mega Mall. Market. Yan yung mga malapit sa amin dito eh. Wala lang, nakakamiss ang Christmas parties sa room, as in sa section. Ngayon naman, may mga Christmas party pa rin ako napupuntahan. Pero alam niyo talagang consciously ino-organize nyo na as friends. Kasi wala na kayong other reason eh to bond dahil hindi na kayo magkakaklase. So doon na pumapasok yung, okay, mas need nating mag-effort na gumawa ng time for us to meet and to celebrate. Love ko ang mga Christmas party. Tawag Friends Mass. Yes. Parang wala nga ata kaming Friends Mass this year. Kasi busy mga tao, so magdi-dinner na lang kami. Ang sosyalo, over naman sa dinner lang. Bukod sa Christmas party, core moment din for me sa Paskong Pinoy, ang ninong-ninang. Ang nakakainis kasi guys, ninang na ako ngayon. Tapos yung mga inaanak ko, mga anak ng pinsan ko. Parang tita na ako Bakit pa ako nakuhang ninang? Like, wala pa kasi akong kaibigan nagkakaanak eh. So, wala pa talaga yung inaanak ko kasi anak ng kaibigan ko. Lahat ng inaanak ko ngayon, anak ng kamag-anak, anak ng kapitbahay. Hindi na ako nakakapunta sa binyag eh. Nalalaman ko na lang, oy, ninang ka. Ah, wow! Like, pupunta na lang sa bahay para ng pamasko kasi nga inaanak ko sila. Pero nung ako yung bata, ang saya ng ninong-ninang. Kasi talagang, dahil dito lang kami sa Pasig, alam niyo, pinupuntahan talaga namin yung mga ninong at ninang ko. Talagang nangangatok ako, nangongolekta ako. Kumbaga, daig ko pa ang Bombay na naniningil ng utang. Na nagpa 5-6. Talagang kung nandun ka sa kabilang lupalop ng Pasig, pupunta ako. May motor tatay ko eh. I'll be there. Kapag nasa kabilang street ka, pupunta ako. Maglalakad ako. Abangan mo na lang kakatok ako. I'll be there. So, paldo. As in, sobrang saya. Sipagan mo lang talaga. Minsan nga kahit hindi mo ninong-ninang eh. Kakatok ka lang. Nakahanda yung mga tao para magbigay. Kahit 20-20 lang yan. Ay, paldo! Ang yaman ko nung bata ako. Hindi ba dapat parang ngayon kayo nagbibigay dapat ng ganyan? Kasi mas kailangan ko yan eh. Mas kailangan ko ng pera. Bakit nung bata ako na, hello? Grabe yun kapag nakakapanyo makapal. Yes, tigbe 20. Yes, tas nakakamiss yung mabigyan ng pera dahil lang bata ka. Mabigyan ng pera for no reason. Bakit hindi yan ginagawa sa akin ngayon? Bakit ngayon ako na nagbibigay ng pera? Ang sakit! Bakit? Excited na ako pag nagkaanak yung mga Nagkaanak yung mga kaibigan ko. Kasi yung mga pamangkin ko na inaanak ko rin, pamangkin na nga eh. Ang tawag tuloy sa akin, tinang. Grabe yung tinang, no? Parang unanay lang siya. Tinang. Tita na ninang. Unanay. Unano na nanay. Hey now, wait. Cancelable ba yun? Sorry. Tinang kasi yung tawag sa akin ng mga pamangkin ko inaanak ko. Spoiled sila sa akin. Kasi ang sarap magregalo. Wala lang. Parang ready na ako kapag yung mga tropa ko yung magkakaroon ng anak. Feel ko kapag ako nagkaroon ng anak, bibili din ako ng motor, tas sisipagan din namin mangolekta. Hustle ang tawag. You have to teach kids early on in their life na if meron kang gusto, kailangan mong sunduin. So, yun, ninong-ninang. Ang saya ng ninong-ninang. Dahil ubos din nasa listahan ko, ito on top of my mind, feel ko ang pinaka-special pa rin talaga na core moment ng Pinoy Pasko ay yung get-together. I feel like, nasabi ko na to sa previous episodes na yung culture talaga natin as Filipinos ay very collectivist, very community. And so, ang pinaka-na-enjoy ko sa mga holidays ay yung nagse-celebrate hindi lang yung pamilya nyo, kundi yung buong yung magkakapit-bahay. As in yung palitan ng handa, magbibigay na, ito, nagluto kami, ito, may mango graham kami. Parang, yun yung pinaka-love ko. Tapos, dahil nga nagpupuyat, parang yung mga bata, kaya pa magstay sa labas ng matagal, and then yung music, nasabi ko naman hindi kami masyado nagsiselebrate, pero nagsiselebrate pa rin namin kami, paminsan-minsan. May mga years na parang, okay, wow, tonight, meron tayong video okay, meron tayong get-together, and yun yung masaya. Actually, yun yung
gusto ko about it. Yung magkakasama kayo as family and as a community. Ako siguro naiinggit lang ako dun sa mga tao na merong probinsya. Tas tuwing Pasko, umuwi sila sa probinsya nila. Tuwing holidays, ganyan. Kasi wala akong probinsya eh. Walang probinsya yung parents ko. Parehas silang pinanganak sa Metro Manila. Anong probinsya ko? Taguig? BGC? Yung tatay ko naman pala meron, which is Bicol. Pero hindi rin siya doon masyado talaga, hindi rin siya doon lumaki. Hindi rin siya matagal nagstay doon. And so parang hindi namin naging habit na every holidays, uuwi kami sa family namin doon. Kasi parang malayong kamag-anak ata yung andon sa Bicol. Though, na-try ko umuwi doon once, ang saya. Wala lang, feeling ko iba yung ganong experience na uuwi ka sa hometown mo to celebrate the holidays. Nakaka-FOMO lang. Yes, mga tao walang probinsya. Sino dito walang probinsya? Hey now, stuck tayo dito sa Metro Manila as ayun, it's always the get-together. It's always the bonding. And, okay, sinabi ko na hindi ako religious na person. Pero, syempre, kasi sa Christmas, like, kahit sa media, pinaka-na-highlight talaga yung mga good stories, parang heartwarming stories. For me, pag sa Christmas, hindi ko sinasabing dapat sa Christmas lang tayo gumawa ng mabuti. Pero sa Christmas, dahil yun yung stories na binibida, feeling ko nare-remind ako every time na God is present anywhere, everywhere, all the time. Like, present siya even sa pinaka maliliit na bagay. Present siya sa tricycle driver na tinanggap yung pamasahe mo kahit kulang. Present siya dun sa nagtitinda ng fishball or kwek-kwekan malapit sa inyo na nakakatsikahan mo na. Ewan ko, hindi siguro ko panipaniwalang pakinggan dahil galing sa akin na lagi akong nagjo-joke. Nag-joke pa ako ng video greeting ko si Lord. Pero, thankful naman ako kay Lord. Of course, throughout the year, sa buong taon, lalo na this year, because of what happened to me. Pero iba talaga kapag December, may something in the air. And feeling ko dahil nag-celebrate yung lahat, iba yung feelings of warmth and kindness tuwing pumapasok yung December. It's in the music, it's in the food, it's in the get-togethers. Parang you get reminded of things na you should be thankful for. Like, ang dilim ng buhay sa Pilipinas. But, may mga gantong moments. And every Christmas, I get reminded of that. Feel ko, isa yun sa mga paborito ko sa Paskong Pinoy. Kasi parang iba lang talaga ang mga Pinoy mag-celebrate ng Pasko. And, ang wish ko for this Christmas ay accountability. Well, and that's enough activism for today. Then this next song is called Bad. Hindi. And syempre nakakapagod din kasi na parang stories of resilience, stories of Filipino families na nagse-celebrate ng Christmas ng walang bahay, nagse-celebrate sa streets, nagse-celebrate sa mga bahay nila na nasalanta ng bagyo. Na all of this could have been avoided if properly nagagamit yung budget na meron tayo. Okay, alam ko, baka ang pretentious pakinggan nung biglang singit na yon. Pero, valid naman yun na wish for this Christmas. Kasi ang dami naman ng revelations. Pero, lahat naman tayo, di ba, deserve na magpasko ng masaya at ng may masarap na pagkain sa hapag natin. At merong bubong sa taas ng ulunan natin. Sana ngayong Pasko, ay maalala mo pa rin ako. Hindi, sana ngayong Pasko, mairegalo na sa atin yung mga Pinoy. Kasi, come on. This country is so horrible, but I love it so much. Ang miserable mabuhay sa bansang to, pero walang pagmamahal na ganito sa ibang lugar. At least sa mga nakita ko. Maybe because hindi naman ako doon nakatira, kaya ganun. Pero ewan ko, iba yung warmth ng Filipino communities na laging na-highlight, lalong na-highlight tuwing December. So, yun. Paano ko napunta doon? Hindi ko rin alam. Yun yung mga core moments ko tuwing December as a Pinoy. And ang question ko sa inyo ay, ano ang core moments or core memory nyo tuwing December? Ayun na naman. Thank you so much for bearing with me in this episode. If I am all over the place, I am so sorry. Maybe because, yun nga,
medyo madami nangyayari. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Mag-join na kayo ng FB group natin, Yanni's Roommates. Nag-post ako doon ng submission form para sa next na episode ng Yanni's Mail. Please, submit na para hindi kayo ma-FOMO, okay? Open yon until Saturday, December 13. I-follow nyo na rin kami sa aming socials at Kwarto ni Yanni on TikTok and IG. Mag-subscribe na kayo dito sa YouTube channel natin. At sa Spotify, nagalabas kami ng new episode every Thursday, 9 p.m. I-follow nyo na rin ako at Yanni Hatisu on all social media platforms. And oo nga pala, bago mag-end ang episode na to, gusto ko lang ulit mag-thank you sa Spotify for featuring me as your radar creator this year, and actually nasa top solo podcasts of the year ang Yanni's Room. So thank you. Thank you, Spotify. And wow, on to new ventures ako. Natanggap ako sa workshop ni Sir Ricky Lee na medyo mainit na usapin ngayon, pero super excited ako for that. Super excited ako to learn. Ang daming mangyayari for the next year. Ang daming pang pwede mangyari from this point on. Yun na lang. Thank you guys, and happy holidays. Sana happy kayo this December. Sana nakakahinga kayo na maluwag. And see you sa next episode. Bye!